Well, mga kapopong, kumusta? Well, bago natin simulan ang video na ito, ay mayroon muna akong isang tanong sa inyo na connected sa ating topic, ha? Well, kung ikaw ang tatanungin, halimbawa ay mayroong nag-offer sa'yo ng trabaho sa abroad na ang magiging sahod mo halos 1 million pesos kada buwan. Pero, yun nga lang na ang consequences naman dyan ang 80% dyan sa 1 million pesos na yan ay hindi naman sa'yo mapupunta at mapupunta lamang yan sa iyong gobyerno na ang resulta niyan meron kang malinis na 200,000 kada buwan. Well, kukunin mo ba yung trabaho na yan? O mananatili ka na lamang dito sa Pilipinas? Well, okay lang ba na i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Well, para pala sa mga hindi nakakalam, ay noong nakaraang buwan kasi nabuksan na naman ang kwento patungkol dito sa mga North Korean na ipinapadala ng gobyerno ni Kim Jong-un into other countries para magtrabaho. Pero ang malupit kasi na balita noong nakaraang buwan ay actually kung dati sa construction sites mo lang matatagpuan yung mga North Koreans sa abroad. Pero ngayon pala nag-upgrade na rin talaga sila. At alam nyo ba ang mga trabaho nila? Well, basically, mga IT personnel itong ipinapadala ni Kim Jong-un sa abroad. Yes, mga kapopong, it's all about profession sa information technology. Pero, yun nga lang, na yung sistema naman ng pagtatrabaho ng mga North Koreans sa abroad masasabi natin na medyo hindi talaga maganda. Well, actually ganito kasi ang nangyayari sa kanila ngayon. Ang bansang Amerika kasi ay pinag-iingat ang ilang bansa patungkol sa mga peking information sa mga biodata o mga resume na pwede nilang makita online. Dahil ang gawain pala nitong mga North Koreans na nasa abroad ay actually ang target nilang makuhang trabaho mga related sa IT pero remote ang operation. Well, sa madaling paliwanag at upang mas maunawaan nyo, ay una ay gagamit ng peking information itong mga North Koreans IT na ipopost naman nila online. At kapag yung resume nila natanggap naman online at kapag nakakuha sila ng trabaho using peking identity ng isang tao, ay dito ay makakatanggap na sila ng sweldo kahit online based lang ang trabaho nila. Yes, mga kapopong, parang mga VA o mga virtual assistant nga. Pero ang hindi naman alam noong employer na tumanggap sa kanila ay ang nasa likod pala nitong mga peking resume na kanilang tinanggap mga North Koreans IT pala. Well, talagang nag-upgrade na itong si Kim Jong-un, diba? Na kung dati focus lang sila sa pagpapadala ng mga construction workers na mga North Koreans sa ilang bansa. Pero ngayon mga college graduate na mga North Koreans na. Pero yun nga lang, dahil ang sahod naman itong mga Koreans IT na ito ang malaking porsyento ng sahod nila ay mapupunta naman sa nuclear program ni Kim Jong-un. Pero makakatanggi ba sila? Well, kung pagbabasihan naman natin yung article na aking nabasa, ay doon ay nalaman ko na ang ilan pala sa mga professionals na mga North Koreans o yung mga North Koreans na nakapagtapos ng kolehiyo o college sa North Korea mga piling estudyante pala ang karamihan dito na paaral pala mismo ng gobyerno ng North Korea. Well, sa madaling salita scholar sila ni Kim Jong-un. So kaya kapag nakagraduate na sila ay talagang hindi na rin talaga sila makakatanggi sa kung anong gusto ng kanilang leader para sa kanila. Well, dahil kung tatanggi man sila alam nyo naman siguro ang pwedeng kahantungan ng kanilang buhay doon sa North Korea. Pero tandaan nyo na ang karamihan sa mga ipinapadala abroad ni Kim Jong-un totoong mga piling North Koreans lang ang mga yan. Which is base na rin doon sa comment na aking nabasa online na mayroon daw pagkakataon na mismong itong si Kim Jong-un ang namimili at pinapapila para naman sa mga ipapadala nito na magtatrabaho sa mga North Korean restaurants na
nasa abroad. Most especially sa mga North Korean restaurants na nasa China at Russia. Pero most of the time ay mga tauhan talaga ni Kim Jong-un ang namimili sa mga yan, na syempre ang isa sa mga unang requirements dyan dapat piling pinakamaganda ang mga ipapadala nila. Anyway, kapag kasi ang mga North Koreans na nasa Russia o China man ay nahuli dahil sa kanilang ginawang pagtakas sa North Korea, na tulad nga nitong lalaki na ito, ay totoong huhulihin pa rin sila ng mga kapulisan doon at sila mismo ang magbabalik dyan sa tao na yan doon sa North Korea. Pero ang malaking tanong naman ngayon ano kaya ang kahahantungan niyang tao na yan sa pagbabalik niya sa North Korea? Makakapamuhay pa ba siya ng normal doon? O ang mismong buhay niya ang magiging kapalit dahil sa ginawa niyang pagtakas at pamamahiya dito kay Kim Jong-un? Well, sabi nga nasa likod nitong mga ngiti ni Kim Jong-un ay mayroong isang Kim Jong-un na hindi mo talaga nanaisin na makita ito ng personal, na kung sa mga movies o sa mga palabas ganito ang mga itsura ng mga masasama o mga villains. Pero in reality o sa totoong buhay kasi ganito talaga ang itsura na talagang kakatakutan mo. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay, sa tingin nyo ba may pag-asa pa ang mga North Koreans na makalaya sa pamumuno ni Kim Jong-un? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga sagot o opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, te amo!